Ay, magandang araw na naman ho sa inyo lahat. Ako ang pambansang bartender ng Pilipinas. At ako rin ang pambansang mixicologist ng Pilipinas. Ay, shoutout po sa lahat ng aking followers dyan. Sa mga nag-follow, nag-follow ho. Salamat po sa inyo lahat at welcome. Ay, mga hindi pa ho followers, baka naman, Pasko naman, New Year naman. Pa-New Year, pamasko nyo na kay Mr. Lance niyan, ano? Okay, at saka nag-live ako sa Tuesday, Thursday, Saturday, and Sunday. At ano pinag-uusapan? Lahat po ng alak. Yan, lahat. Kung may mga tanong kayo ng mga, ano ba, may benefits ba ang alak? Ako na ho sasagot. Ano ba ang mga magagandang beer? Ano ba ang best beer? Imported beer? Ano ba yan? Yung mga klase ng whiskey? Tequila ba? Vodka, lahat yan. At huwag naman okay ba pag kayo nagpa-follow ay nag-share sa akin, may pinamimigay ko. Charles and James, ito no. Hindi ko natatanggalin. Yan. Okay? So, ano gagawin? Follow and share nyo lang ako sa akin ng mga ginagawa. Ano po? Yan. Wala naman ng bayad dyan. Okay? Ayan. Ano ho ba titimplahin ho natin ngayon? Aba, maganda ho titimplahin ho natin ngayon, ano? Medyo interesting ho ating titimplahin ho ngayon, ano? Kasi ay gagamit ho tayo dyan ng isang uri ho ng Scotch whiskey. Ito kukunin ho natin sa taas ha. Itong tinatawag na The Glenlivet. Sino ho ba nakakainom nito? Dalawa ho The Glenlivet natin, ano? Itong klase na The Glenlivet. And then, at saka ho itong The Glenlivet 15 years. Almost same lang naman ho yan, ano? So, ito na lang ho gamitin ko, yung The Glenlivet na to, yung malaki. Okay? Yan. Ano ho ba itong si The Glenlivet? Ito isang uri ho ng Scotch whiskey. Single malt whiskey kung tawagin ho ito. Glenlivet, Gaelic, smooth flowing one ang ibig sabihin ho ng The Glenlivet. Ano ho? Ang founder ho nito si George Smith. Okay? Alam niyo ho ba noong 1822? O, bumalik ko tayo sa 1822. Yung si King George, noong 1822, ang hari ho ng Scotland, si King George, ano po? Alam niyo ba si King George ay uminom ho nito ng isang drop na to? Kasi bakit siya uminom ng isang drop? Isang drop lang. Kasi that time, nung ito ho'y dinidistill, ito ho'y illegal sa ibang sahong Scotland. Itong The Glenlivet. So, si King George IV po, tumikim po siya ng isang drop na ito. Itong illegal na, itong The Glenlivet. Noong 1822 po, yun po ang istorya. Pero noong 1824, ito ho'y na-registered na at hindi na po illegal. Ito po ay na-consider na as a Scotch whiskey. Ang founder nga ho nito, si George Smith. At ang founder ho nito sa Scottish Highland, doon po ginawa sa bansang Scotland sa UK po, no? May 40% alcohol by volume ho ito. So, pumapatak po ito na 80 proof. Okay? Ayan, baba ho muna natin dito. Ngayon, sasama lang ho natin dyan ay 7-Up. 7-Up naman ho, almost 900, almost 100 years na po ito na nag-i-exist. Hindi po 900, 100 lang po. Na nag-i-exist po ito sa mundo, hindi lang sa Pilipinas, ano po. Non-caffeinated soft drinks po ang 7-Up. Ito po ay kailan po ba nag-start? Noong pong June 19, 1929. At lalagay mo natin dyan, walang iba kundi punong-punong pineapple juice. Ang pineapple juice naman ho, mga Spanish rulers ho ang nagdala sa atin sa Pilipinas. Kasi di ba, tayo nasakop na Spanish. So Spanish rulers ho ang nagdala sa atin ito. Okay, yung mga mahilig sa pineapple. Ang lalagay na natin yung highball glass, golden glass. May nakalimutan po ko isang uri na ilalagay. Ito pong maple syrup. Maple syrup po ito, sinali ko kaya ko konti. Kasi konti lang maple syrup po. Pwede na ho yan kasi konti lang naman gagamitin natin. Okay? Yan ang mga ingredients na lalagay natin. So, baso ho natin, lagyan natin ng ice na pula. Ito maganda ho ito. At makasaysayan. Ano po yung gagamitin natin? Okay, kunin po natin the Glenlivet. Lagay ho tayo ng 2 jigger. Okay? 1. Ang ganda po na itong the Glenlivet. 2. Ayan. Komento kayo. Sino ba meron nito nakakain mo itong the Glenlivet? Sika 2 ito. Okay, ayan. Balikan na ho natin sa starte. And then maple syrup. Lagay ho tayo ng 1 jigger. Okay. Sabihin nyo, Mr. Lance, wala akong maple syrup ah. Siguro pwede na rin yung kahit simple syrup. Ayan. Okay, ayan. Pero maple syrup po, marami nabibili sa grocery. Di ba, sa pancake, ano po nilalagay yun? Ngayon, siyempre, lalagyan lang po natin ng pineapple and 7-Up po yan. 7-Up po na una kong hinawakan. So, 7-Up. And then, pineapple juice. Wow, parang ang sarap na ito. Ano? Wow, itsura pa lang. Ano? And then, a quick stir. Stir lang po natin na mabilisan yan. And then, kuha tayo ng isang piraso na cherry. Ayan o, cherry. Ayan, ganoon. And then, para mas maganda, hotel, 5-star hotel, ano po tayo, ang peg ho natin lagi. Lagay ho tayo ng lemon. Yan, mayaman ho tayo sa garnish. And then, lagyan ho natin ng straw sa likod. Ayan, natapos na ating tinimpla na very special. Gumamit nga ho tayo ng The Glenlivet. Ang ganda ho ng istorya, no? At saka orange and, pineapple, at saka ho 7-Up, at saka ho maple syrup. Ito na, kinalabasa. Di ba? So, tikman ho natin. Grabe. Ang sarap po nito, wala akong matikmang alak. Sarap po niya, grabe.
Kaya ito, recommended ho ito. Napakasarap. Alam niyo ba so may mga drinks talagang pineapple tsaka 7-Up. Talaga ho masasarap. Tapos lalagyan mo ng konting syrup, lalagyan niyo konting kalamansi. Yung mga drinks ho na gano'n, masarap po. Saka, basta lahat ho ng drinks ata ginagawa ni Mr. masarap. Ayan. Okay, tikman ko pa ho. Sarap po talaga. Kaya may request ho kayong timpla, may request ho kayong pag-usapan, may request ho kayong malaman, comment down below ho. Ano po? Paano? Di, inumin ko muna to. Masarap po nito, partner. Kahit chichirya, pwede na ho ito. Sarahin ko muna. In God we trust, ano po? Drink moderately. Ako ang pambansang bartender ho ng Pilipinas. Ako rin ang pambansang mexicologist ng Pilipinas. Walang iba kundi si Mr. Lance. Thanks for watching, guys.